Nako, si Sara Duterte pala. Hindi lang pala, hindi basta dadalo sa State of the Nation address ng ating Pangulo sa pagsisimula ng 20 Congress by July 28, alas 4 ng hapon. Kung hindi rin isa sa dahilan, hindi daw siya naniniwala at ang kanyang paniniwala dito ay wala naman daw magiging laman. Naku, hindi pa nagagawa, hinusgahan na. Pakinggan nyo itong balitang ito at interview sa kanya. Iba talaga, ha? I don't think he will be providing anything substantial about our country. Mga tiga Central Luzon! Dagdag ng bise, mas magiging makabuluhan. Ayan, parang wala daw siyang nakikita at mas makabuluhan ba o kung ano man. Substantial daw na hindi sinasabi. At mas pinili pa niya yung siya ay magbiyahe at makipag-usap sa mga Pilipino sa abroad ng kanilang mga taga-suporta. Pero ako nakikita ko dyan isang malinaw na kawalan talaga ng pangkalahatang respeto sa Pangulo at sa gobyerno. Kasi ang SONA ay mahalagang madinig ng lahat ng Pilipino. Kasi yan po yung kung ano ang ginawa at anong gagawin ng gobyerno. Ano ang pinagkagastusan at ano ang pwedeng kakailanganin ng pamahalaan sa susunod na taon. Siya ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal. Dapat una siya sa mga dapat ay re-respeto at makikinig sa SONA ng ating Pangulo, State of the Nation Address, pero ayaw. Pero kinumpirma po ng Kongreso na siya ay merong invitation na iimbitahan si Sara, merong upuan sa VIP, talagang ire-respeto ng Kongreso ang kanyang pagdalo kung siya ay pupunta sa SONA. Alam nyo, napakahalaga. Ang SONA ay minomonitor hindi lang ng mga Pilipino, kahit ng mga business communities, foreign business group at mga counterpart ng ating Pangulo, ang mga bansang kaalyado, dahil yung foreign policy, nandyan din po yan at pag-uusapan. Pero kung ngayon pa lang, halos isang buwan pa bago ang SONA, kasi July 28 pa yung SONA, ay parang naging negative na kaagad at ang sinasabi ni Sara wala naman parang mahalaga na madidinig dyan. So masyadong negative. Hindi pa na i-report ng Pangulo, negative na kayo sa kanya. Paano kung yan po ay isang napakahalaga? Kasi nakatutok dyan yung issue ng foreign policy, ekonomiya, national security, kalagay ng OFW, mga maaaring epekto ng kaguluhan sa gitna silangan, pag-uusapan dyan. At paghahanda. At marami pang iba, lalo na dito sa kabubukas lang na school year 2025-2026 na may pit na tinututukan ng Pangulo. Dahil na-discover ng Pangulo at ni Secretary Angara, napakarami ng pagkukulang, pagkakamali dyan sa Department of Education na dapat binigyan ng mataas na oras at priority sa development at pag-aayos ng Department of Education, na ang pinalitan ni Angara ay si Sara Duterte. Maraming na-discovering kakulangan. Maraming classroom, school building ang kulang. Teachers kulang. Mga laptop at iba pang mga kagamitan ng eskwelahan ng mga estudyante, hindi rin na-provide ng mga panahong yon. Kaya ngayon, pag take over ni si Senador at ngayon Secretary Angara, dahan-dahan nilang dinidevelop ang Department of Education para may salba ang kabataan. Wala halos pahinga ang Pangulo at si Secretary Angara, kaikot na kaikot by region para tingnan ng personal ang open na klase. Ganun po So walang pwede namang maipagmalaki si Sara kung ano ang kanyang iniwan sa DepEd. Nagkaroon ba ng reforma sa DepEd? Ala naman. Marami pang anomalyang naiwan na nadiscover. Pati yung ghost student. Maraming mga multong estudyanteng ginastusan na milyon-milyong halaga. Mga laptop na nung nakaraang administrasyon hanggang sa pag-take over niya, hindi rin naman napakinabangan ng bilyong halaga ng mga laptop. Hindi nakita ng mga estudyante at ng mga teachers. So ito ngayon ang ginagawa ng Marcos administration. Ayusin ang maayos na internet connection ng bawat eskwelahan sa buong bansa. Di ba? Ang laki ng pagbabagong inaasahan at nangyayari under Secretary Angara na hindi nagawa, sa akin pong opinion, ni Sara nung siya ay Secretary ng DepEd, kasabay ng kanyang pagiging Vice President at member ng gabinete. Ayun di ba? Ang linaw nun. Alam nyo, kung
meron siyang iniwang napakagandang accomplishment at legacy o talagang hindi makakalimutang ginawa sa reforma sa education. Abi, pwedeng pag-usapan yan. Kaso wala eh. Puro anomalya. Kaya nga kasama doon sa article of impeachment, ang bribery or yung corruption. Panunuhos ng 50,000 pesos bawat matataas na opisyalis na umamin doon sa hearing. Yosek, ASEC, Director, 9 months na binibigyan ng 50,000 pesos sa, nasa envelope. Diba? Corruption yun. Bakit mo susuhulan yung mga opisyal? Pero kulang ang kagamitan ng eskwelahan. Maraming walang classroom. Diba? Yun eh. Ang lupit, diba? Kaya sa mga ginagawa nila at ginagawa ni Sara, bumabalik sa kanya ang mga nakaraan, bumabalik sa kanya ang mga pagkakamali at pagkukulang. In other words, ang lahat ng kanyang batikos, binabalik din sa kanya. Sa kasaysayan, sa record, at kanyang mga pinagdaanan. Kaya ang naniniwala lang sa kanya yung mga DDS na sarado ang isip. Na walang iba, kahit na anong paliwanag, wala sila, basta sila Duterte, kahit anong mangyari. Akala mo naman pinapakain ni Duterte. Akala mo naman binibigyan ng bahay. Akala naman binibigyan ng seguridad. Ay nako, pagka kayo nagkaroon ng problema sa kalusugan, problema sa kalamidad, problema ang pinansyal, ayuda ng gobyerno galing sa mamayang Pilipino. Ang perang yan. Hindi naman galing sa Duterte, hindi naman galing sa inyong sinusuportahan. Di ba? So magbago na kayo. Kung gusto nyo gumanda ang buhay, umunlad ang buhay nating lahat, pare-pareho. Tumulong, magmalasakit sa gobyerno. Pero yung maging pasaway, maging kritiko ng wala sa lugar, dahil personal at political interest lang, walang ginhawa ang buhay nyo. Maniwala kayo. Mas masarap yung tumutulong, may respeto sa batas, may respeto sa mga otoridad, may pag-asa ang bukas. Ayun yun di ba? Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Ano po? Kayo po ang bida rito, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo ng mga kapwa ko Pilipino. Mahalagang nag-update tayo sa mga kaganapan, pero huwag kayong mag-alala. Don't panic, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng mga nangyayari, pagsubok lang ito at malalampasan natin. Mangingibabaw ang katotohanan, katarungan, at ang ginhawa ng bawat Pilipino sa pagsisikap ng bawat isa sa atin at ng gobyerno. Yun. Yung mga nangaagaw, naninira, at sariling agenda, wala po yan. Puro kaso at kapahamakan ang mangyayari sa kanila. Kapahamakang ginagamit sila, nagpaparin lang sila, nang gagamit ng kahirapan, nagte-take advantage sa mahihirap para magamit na propaganda sa kanilang sariling interes lamang. Yun po yung aking opinion dyan sa kanilang mga pinaggagawa.